Magandang araw sa ating lahat. Another episode na naman ang handog sa inyo ng Kalambag, Kalambag at Ambag ng mga kabataan. So sa episode na ito, ang pangatlong bahagi ng Safe Schools for All. So nandito kami para ibahagi kung ano ang mga opinion namin sa napakainit na issue patungkol sa pinaka-mainit talagang issue ngayon, which is yung bullying. 'Di ba familiar naman tayo sa kung anong lumalaganap na isang matinding trahedya o balita na nagaganap sa ating bansa. Ngayong part 3, titingnan naman natin ang school safety na mas malawak na pananaw. Kumakailan, naging matunog uli sa social media ang diskurso tungkol sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang isang insidente ng school shooting sa Tacloban. Ngayon, pag-usapan naman natin sa Kalambag kung ano ang mga bumubuo sa ligtas na paralan. So before jumping in our proper discussion, let me set the mood first by kumustahin natin yung mga kasamahan natin ngayon and say hi naman sa ating mga viewers dyan sa Facebook at sa anumang platform kung saan nyo kami nakikita ngayon. So ayan. Before I greet everyone a very very successful, di ba, Independence Day last time. So ngayon, another issue na naman yung tututukan natin. Last time, napag-usapan natin yung iba't ibang kalagayan kung nasaan mafe-feel safe ng mga kabataan kapag nasa sa eskwelahan sila. Ngayon, dumako tayo sa mas malawak na picture, which is yung bullying. So before that, kamustahin muna natin si Meryl. Kababalik lang ni Meryl. Uy, parang walang audio si Meryl. Sige, go. Sige, balik ka na lang mamaya, Meryl, after technical adjustments. So, ayan. Kuya Akim. Ayan. So, hello everyone. So, kumbaga, I'm very happy that I'm still here again. Then, pangalawa, okay lang naman ako despite of very busy schedule last time because um, balik klase na po ang Kidapawan Doctors College. So, I think this is also like medyo medyo hectic na schedule natin sa mga susunod na araw. It's because, syempre, currently I'm the NSCP coordinator na in our class. So, in our school, so marami-raming mga activities na dapat asikasuhin. Ay mga papers as well as marami ring mga activities na rin yung mga bata. So, kailangan na doon din kami. And aside from that, no, allow me to use this opportunity as well to greet my beloved student Char. No, so si Kim Claire Larubi, so participate pa lang, and of course, ang dami so, sunod ko yung mga events na dadaluhan namin sa school. So I really hope I could still join for the next episode, for the next episode of Kalambag despite of my busy schedule. So back to you, Rhea. Kumusta kayo? Ayan, before tayo dumako kay Meryl, I think Meryl, okay na ba? Sige, Meryl, ayan. Kumusta ka, Meryl? Hello. Audible po ba? Mm. So, hello everyone. Magandang hapon sa lahat. No, kababalik ko lang actually kasi naging busy din ako sa school. Then this past few months na ata. Then last week lang na end yung pasukan, yung klase namin. Nakatapos na nakikisama actually. So, nabubalik talaga ako ng Kalambag kasi sabi ko ng grabe na busy talaga ako. Then actually nasa ako ngayon, nasa training. Nagpa-excuse lang ako para maka-join. So far, so good din naman. Then, that's all lang po, Ate Rhea. Ayan, good to hear na nakabalik na si Meryl. And I hope sunod-sunod na yung participation nating lahat sa Kalambag. And ako naman, so far so good din. And nakikibahagi sa mga usaping para sa mga kabataan. Yun yung mga ko ngayon. Patungkol dun sa mainit na issue, ganun, napapaisip ako bakit ba nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Yan yung pag-uusapan sa hapon na ito. So, ayan, para mas lumaganap pa at lumawak pa ang ating kaisipan sa ating magiging topic.
nandyan si Kuya Akim nang sa gayon, mag-guide tayo sa kung anong mga diskusyon natin ngayong hapon. Ayan, Kuya Akim, let's go. Ayan, no. So, ngayon ay, siyempre, kahit naman hindi ngayon, no, talamak pa rin talaga yung bullying o kung sa Tagalog pa pambubulas sa maraming kabataan, no. Lalo-lalo na sa high school at elementary na rin. Sa sobrang sa murang edad pa lang, may mga nabibiktima, may mga nambibiktima, ganon. At napakahirap o masakit isipin na nangyayari ito, hindi lang sa labas, kundi talaga mismo sa loob ng classroom, sa loob ng silid-aralan na kung saan dapat ang isang paaralan ay ligtas at para sa lahat. Yun nga yung pinaglalaban ng Ingat Philippines na yung ang edukasyon ay lagi ligtas, sapat, karapat-dapat at para sa lahat. Ngunit sa kasalukuyan, may mga bullying pa rin na nagaganap na minsan talaga ay, kumbaga, kung perfecto lang yung mundo, we can definitely tawag nito direct the situation wherein there's no bullying. However, hindi natin kayang kontrolin lahat. So, however, class, let's put it on the picture. So, bilang isang kabataan o isang parte ng youth, mapakabataan man o mapaguro, ano yung mga bagay na nagpaparamdam sa'yo na ligtas ka sa school o nagpaparamdam sa'yo na, dito safe ako. Dito, I can express myself, ganon. And of course, at ano naman yung mga sitwasyon na nakakababaw o nakakabawas ng feelings ng safety. So, in that situation, ano yung mga, ano yung nararamdaman mo kapag, dito safe ako. Tapos, ano naman yung pakiramdam na, hindi ako safe dito. Yung parang ganon. Ano yung question na nalalagay ka sa ganong feeling like, ganito yung feeling paano, di pala ako ligtas dito. Parang ganon. Then, may mga instances din na, okay, dito ako kasi, safe ako dito. So, unahin kita, Mary. So, good afternoon again po. So, yung question, pakiulit nga po ng question. Sorry, medyo, kasi. Okay, sige. So, bilang parte, bilang parte ng kabataan o youth, So, nasi-feedback natin. So siguro sa part ko as a student and na youth na rin also, no, mararamdaman mo yung safety sa school if makikita mo yung malinaw na patakaran ng laban sa bullying at diskriminasyon. Siyempre, dapat yung sa school natin, yung environment ng school is yung open sila inclusive sila sa kultura. And also, yung physical security na rin ng mas nakakarami at yung physical security ng mga estudyante is visible at meron tayong mental health support. Yun naman po, Kuya Kim. Thank you. Okay, maraming salamat, Meryl. So, let's proceed to Rhea. Sa iba, Rhea, kung nasa school ba tayo, paano ba natin masasabi na kung ganitong sitwasyon, safe ako, tapos kung hindi pala ako safe. Parang yung gano'n na sometimes we're happy because we are safe here, sometimes we get worried because feeling natin hindi tayo safe sa isang bagay na ganito. Personally, I feel safe inside school, especially when the facility and the faculty give the feeling of safety and security. Kasi dyan nagsisimula yung yung belongingness mo as a student when you feel safe in the hands of your teachers, yung nakapalibot sa iyo when you enter the school. Kasali na dyan yung sinabing mga nito, yung mga siguro yung mga rules, malinaw na rules na para sa mga kabataan na talagang naproprotekta sa kanilang whole identity, identification and inclusive sila sa lahat ng bagay, mapa-gender man o maging sa talagang wholeness of being safety as isang bata. Ayun, thank you. No? So, pero kasi, sometimes,
especially once you are a victim of bullying. Kasi yung goal talaga is the school is a child-friendly school. Yung nakikita natin. So, dapat safe siya sa mga bata. However, ano nangyayari? Eh, nakadip, I cannot definitely say na isang factor lang yung titingnan why all of this is happening. So, kailangan tingnan natin both sides. Ano na nangyari? Bakit may mga nambubuli? Sa side ng mga nambubuli, bakit ganito sila? Ano yung pinagdaanan nila before doing that thing? Tapos, eto naman sa side na to, sa nabully naman, what's the reason? Bakit nabully siya? Anong intention ng bully? Bakit siya nang bully dun sa nabiktima niya? Ano yung connection? Kasi I don't think basta-basta lang gagawin eh. Basta, there's always a reason in that matter na kapag, okay, nabully ako, it's because ganito ako, ganyan. Nabully ako, it's because ganito siya, ganito ako, ganon. So, may mga factors, may mga, tawag nito, may mga tinitingnang anggulo yan. Kung bakit napunta sa ganon. No? So nakakalungkot lang din talaga na masyadong seryoso yung topic natin. Talagang seryoso talaga siya na dapat sa isang school, dapat yung pakiramdam ng isang bata see or safe. However, I don't know if it's still happening at this moment. No? Actually, ang daming nangyari. Even nga yung sabihin na natin yung mga natural calamities, ganun. Sometimes it makes students feel uncomfortable, especially inside the class. No, I don't know sa mga nakaranas din ng lindol, yung parang kaba natin, especially once we are in the third floor, second floor, ganun. So, yung kaba talaga nandoon. So, parang doon pa lang, meron parang questionable na yung safety ng bata. Depende na rin dyan. But when it comes to bullying naman, no, kapag nakaramdam na siya na may bullying, even inside the class, yung factor talaga nun is mawawalan ng ganang umattend ng school kasi nga natatakot siya na ibubully siya. So kaya naman, mga kasamahan ko ngayon, ayan, so madalas nating marinig ang usapan tungkol sa bullying, discrimination, mental health problems, at school violence. Sa tingin nyo, paano konektado ang mga ito sa isa't isa, yung bullying, discrimination, mental health, at saka yung school violence, and many others. Paano siya naging connected sa isa't isa? So, tanungin kita, Rhea. So very very relevant and visible naman yung kung bakit konektado yung bullying, discrimination, and mental health at school violence dahil ito ay napapabilang sa isang pinakamainit na issues, lalong-lalo na sa mental health natin. Once you got bullied or discriminated, syempre, maapektuhan yung mental health natin kung paano tayo umasta at kumilos sa isang environment where we don't feel safe inside of it. So, kung yung pagiging konektado niya, hindi siya basta-basta, hindi mo siya masasabing kasi nabully ako, wala siyang impact sa akin. Siyempre, may mental impact talaga yan. That's why napapabilang na dito kung bakit ba konektado silang apat. Kung sa school violence naman, very very talaga, patok na issue. Yung school violence, lalong-lalo na doon sa napapabalita ngayon, yung napakainit na issue patungkol sa shooting incident sa school sa Tacloban. Pero yung mga nakaraang year naman, hindi lang naman yan nangyari ngayon, this year lang. Hindi siya first time ever na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Nandyan na din yung mga pamamaril noon. Sadyang siguro mas uminit siya kasi every year is nangyayari talaga siya. And now, mas marami pang namatay at maraming involved dahil sa shooting incident na yun. Kaya mas mainit siyang usapin kaysa ngayon, unlike sa mga ibang year. So ayan, mako-connect natin yung apat na yun because based on their effects and their cause and effects sa mga kabataan and especially sa mga youth natin.
Ayan, nandiyan na si Ate Hana. So, si Ate Hana naman ang, wala. Si Ate Hana na lang next mag-answer if kaya niya. And parang hindi pa kaya, no? So, balikan na lang natin si Hana. Hi, Hana. So, welcome back. Ayan. Keri-keri na ba, Hana? At least nakahabol si Hana, no? So, kamusta ka naman, Hana? No? We want to get some update from you muna. No, sobrang init kanina, umaambon gano'n. Tas okay naman dito, sobrang dahil nasa Pampanga ako ngayon. Okay naman, kaya lang yung panahon talagang papalit-palit talaga siya ng klima kaya minsan sobrang init, minsan sobrang malakas yung ulan. So minsan nagko-cause din siya ng sakit, 'di ba, pag may kumbaga yung pinagtapos ng mga ganong klima. Okay lang ako and yun na nga, medyo overwhelmed pa ako sa mga nababalitaan kong mga nakikita ko sa newsfeed ko last time, no, about diyan sa bullying na yan. So, ayun, okay naman ako so far, kuya. And, okay na okay, masaya palagi. Bakit, Kuya Kim? Ayun. Dapat, no? Masaya lang tayo palagi. So, ayun naman, Hana. So, kailan dito ka naman, ha? So, ayun, diretsang tanong na rin ito. So, paano daw nagiging connected si discrimination, si bullying, si mental health, at saka si school violence? Paano siya nagiging connected sa isa't isa? So, ayun, no, Ayan, go. So, ayun na nga, naman, sa tingin ko ako sa pananaw ko paano siya nagiging connected. Kasi siguro dahil din sa karanasan na din lately nung mga nasa junior high school pa, ganyan, and senior high school pa. Well, yung paghalimbawa na discriminate ang isang bata, ganun, or isang tao, it cause harm, parang it cause naapektuhan niya yung pag-iisip din minsan ng mental health ng isang tao. Kasi syempre nagpa-process yun, no? Nagpa-process siya sa utak natin and iniisip natin kung tama ba or mali ba yung sinasabi ng ibang tao sa atin, parang ganun. So, isa sa nagiging salik talaga pag nagsama-sama yung lahat ng bagay na yan. Ngayon, kapag nagsama-sama siya, katulad ng discrimination, alam niyo sa totoo lang po, number 1 ko talaga din naranasan ang discrimination nung ako'y nasa malaki talaga siyang, hindi lang siya kasi basta discrimination It affects the yung mental health ng isang tao. Naaapektuhan din siya na iniisip niya kung ganun ba siya or ganito ba talaga ako, parang ganun. So, kaya siya nagkakaroon ng yung connectivity yan. Nagko-cause siya, so nagiging bullying na siya kapag na-process na siya na ganun pala kanya na hindi pala ganun, no? Parang iisipin talaga ng bata na tama ba yung sinasabi ng ibang tao sa akin? Parang ganun. Yun, Kuya Kim. Yeah, talagang it matters, no? Especially if you are judged because of maybe yung parang difference mo from other people, no? Talagang mapapaisip ka, why is it happening to me? Anong mali? Parang ganun. So, thank you so much for that idea, Hannah. So, proceed tayo kay Meryl. So, actually yung about sa akin is related kasi siya sa experience ko nung elementary. I was once bullied and discriminated, and then kasi nung elementary ako, galing ako sa lower section. Then nag-improve lang talaga yung grades ko nung nag-grade 4 ako. Then napunta ako sa star section. Syempre, sa experience ko na rin, kapag binubuli kasi o dinidiscriminate yung isang tao, nagkakause siya ng nakaka-affect siya dun sa mental health ng isang tao. Especially ng mga kabataan. Kasi kapag patuloy na nakakaranas ng pang-aapi or discrimination yung bata, nagkakause siya ng stress, anxiety, so hindi pa man siya depression, tapos hindi masyadong natutugunan or sometimes hindi siya naaagapan at nahuhulog siya dun sa
sinasabi natin na anxiety. Kasi kapag yung discrimination at bullying nga na papatuloy, hindi naiiwasan ng bata na na like parang hindi na siya nakakapag-isip na maayos, palagi na lang siyang nakakulong doon sa kwarto niya. Minsan nga bunga rin minsan kasi yung bullying, yung nangbubully, meron din silang ibang factors like baka kasi neglected sila sa bahay or baka gusto nilang mag-fit in. Kaya in order na mapunan yung ganong nangyayari sa kanila, nambubuli sila. And then naman dun sa binubuli, sila naman yung sumasalo ng stress nung nambubuli. So if titingnan natin, para siyang nagiging cycle. Nangyayari yung Domino feedback effect. na nasa bawat yung mga ganong nangyayari is nagpapalakas sila kasi sa isa't isa, di ba? Kapag may bullying, nagkakaroon ng poor mental health, risk ng violence, then nagkakos ng trauma, tapos nagiging mas mabigat yung mental health burden natin. So, yun lang po yung idea ko, Kuya Akim, kung paano sila nagiging connected. Very well said, no? Talagang very well said, Meryl. Kasi talagang interconnected siya in a way na napapasa-pasa yung stress that can cause trauma hanggang sa, alam mo, yung parang iba na yung maisip. So, napakahirap isipin, napakasakit isipin din na may mga ganitong nangyayari, ganon. So, as an individual, talagang sometimes if we don't know how to handle our emotions, it puts, may risk kasi na malagay tayo sa isang kapahamakan. No, then sometimes in our, marami kasi talagang kumbaga, I'm not authorized to discuss this deeply, not because syempre dito yung field ng ko. So, it's just like based on what we observe, no? Hindi pwedeng kumbaga dito tawag ito, we are not professional enough to discuss about this math. I mean, yung talagang yung mga terms na dapat gamitin towards this topic, no? So, maybe soon or maybe next time we could invite some psychiatrists, psychometrician, ganon, to discuss this matter, no? Sana. So, ayun. So, may mga connection siya based sa mga evaluation natin mga kabataan. So, kaya nga, di ba, pag pinag-uusapan natin yung safe space o yung school safety, palagay ba natin, guys, sino nga ba yung mga yung tawag nito, sino-sino yung mga may responsibility pagdating dito? Is it si teacher lang? Si school administrators lang ba? Si parents, students, o ang LGU lang? Sino-sino kayo mga responsible nito when it comes, making or building a school that is safety for everybody? So, unahin natin si Rhea. Well, I guess naman, lahat naman tayo is responsibilidad sa ating safety. Unang-una na dyan, yung mga teachers and school administrators. Ang maguro ay may tungkulin na magbigay ng ligtas at respetadong learning environment. Kasi inside the school, syempre mahalubilo talaga ng lahat yung teacher and student interaction. Next is yung mga school administrators natin. Sila yung gumagawa at nagpapatupad ng mga pulisiya para maprotektahan ang ating mga estudyante. Sila dito sa yung tinatawag nating admin, 'di ba? Sila yung head sa lahat ng anong magiging patakaran, ano yung gagawin ng isang school, 'di ba? Yung talagang ano yung magiging parang flow kung paano how to run a school. Sila talaga yung head dyan. So that is why kaakibat ng mga teachers is yung school admin natin. And then next, mga parents. Dahil sila yung unang nagtuturo ng values at magandang asal sa kanilang mga anak. Kasi yung first teachers talaga natin is yung mga magulang natin. Kaya it's a big factor talaga kapag nandyan yung mga magulang natin growing up. Kasi napapamulat na sa atin yung magandang values sa murang edad pa lamang. Next is yung
siyempre tayo mga kabataan, mga mag-aaral na talagang may responsibilidad na rumespeto sa iba't ibang sa iba at tumulong na maiwasan ang bullying at diskriminasyon. And lastly, kaakibat din natin ang LGU sa pagbibigay ng suporta at programa para sa kaligtasan ng paaralan. So lahat ng yun ay konektado sa pagbibigay ng seguridad at safety para sa ating lahat. Hindi lang iisa o dalawa, syempre tayong lahat ay responsibilidad para makamit natin ang safety. Ayun, thank you so much, Rhea, no? So, let's proceed to, tama naman, no? Lahat may role dapat. So, agree ka ba sa sinabi ni Rhea doon, Hana? Oo, no? So, everybody naman talaga may parte. May parte tayo na ginagampanan. Hindi lang basta estudyante, hindi lang basta tayo mag-aaral, at hindi lang tayo basta-basta na bata lang din naman sa schools. Well, tama, alam mo lahat talaga ng na point out din talaga ni Rhea lahat. Kasi, of course, pero before, parents muna ang first na mapagkukunan ng mga values, no? Doon muna natin, sa bahay muna natin una dapat matutunan ang tunay na values. Kasi, of course, kahit mas mahaba ang oras natin sa school, although ganun, mahaba pa rin yung mga panahon na ginugugol natin, nakasama natin yung family natin o yung parents and mga kapatid natin, no? And syempre kasi minsan nasa environment hindi lang sa bahay, no, kundi pati sa school din. And tama yung sinabi ni Rhea about the teachers, kung ano dapat yung tinuturo nila at kung ano dapat yung mga pinagpupusan nila. Of course, no, syempre role talaga yun ng teacher ang maging pangalawang magulang ng isang estudyante, isang mag-aaral, at role naman talaga din nila na maituro kung ano ang dapat. Hindi lang siya basta academics, kundi meron din silang dapat na itinuturo by their environment. So, parang trivia lang din, no? Ang mga bata kasi is sobrang natin sa journey, yung mga kumbaga generation ngayon, no? Sobrang curious nila sa mga bagay-bagay. And sa sobrang curious nila, sobrang nakikita nila paano yung ganito, ano yung ganito, bakit ba ganito, ganon yung mga nagiging outcome. So, parang akala nila okay lang yung ganyan yung ginagawa nila kasi parang curious lang sila eh. Ginawa ko yun kasi gusto ko, parang ganon. So, kaya naman nila nagagawa yung ganong bagay. Or depende din sa environment na meron sila sa bahay nila. Maaring maayos ang environment sa school. How about the environment of their house naman kasi, 'di ba? Depende kasi dun sa pakikitungo din sa kanila ng mga tao na sa paligid nila. Kaya may mga bata, kaya hindi nakakapagtaka din talaga no na maraming mga bata ang curious sa mga bagay-bagay kasi hindi agad na ituturo sa kanila sa bahay pa lang. Pero minsan role din natin bilang isang kabataan, isang bata, mag-aaral na makinig. Yun naman ang role natin, makinig at i-process natin kung alin ba yung tama sa mali. And then, syempre, yung mga school administrators natin, di ba, kailangan din na focus din sila sa mga panukalang dapat pinapatupad, sa mga rules and regulations ng school. And of course, hindi lang din sa school pamahalaan dapat. Dapat, kasama din natin, tabay din natin palagi yung ating government, no? Na dapat, nababantayan din nila sana ang ating mga schools and kung okay lang ba, kumusta nga ba, ganun. Kung kumusta nga ba yung mga pangyayari na dapat nakikita at nababantayan at nai-explica nila sa mga bawat estudyante. And of course, syempre, tama din naman ang part na dapat chine-check lagi ng mga school ng ating school pamahalaan ang bawat estudyante, no. Although mahirap at marami talagang estudyante pero kailangan. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan or anong meron ang isang bata
kung bakit nagagawa nila yun. Kung bakit ba sila naki-curious na gawin yung mga bagay na gano'n, no? Yun, Kuya Akin. Yun naman ang aking, ano naman. Back to you, Kuya Akin. Ayun, nakamute pala ako, sorry. So, ayun, maraming salamat, Ana, for your nice, kumbaga, for the very informative response dun sa sinabi ni Rhea. Kasi talagang, talaga, may role, may gampanin. So, I want also to hear the version of Meryl tungkol doon. So, Meryl, go ahead. So, parang wala na akong madadagdag, Kuya Akin, pero in conclusion na lang din siguro. So, overall kasi, if manonotice natin yung mga sinabi ni Ate Rhea at ni Ate Hannah. So, ang school safety ay actually shared responsibility kasi yan. Then, kapag nagtutulungan yung mga guro, administrator, parents, estudyante, at especially yung LGU, mas nagiging matatag ang paaralan bilang isang ligtas, inclusive, at resilient na space for all. Yun ang Kuya Akin. Ayun, maraming salamat. Kasi nga, di ba, iisa-isay natin yun. No? Gaya sa mga sinabi ni Rhea at ni Hannah at ni Meryl na rin. Kasi nga, class. What class na? Ano ba to? Lahat tayo sa school. So, ayun. Lahat kasi meron talaga, maliban kay teacher. Kasi si teacher kasi, yung role kasi, once you're a teacher, you're not just only on teaching. You're responsible for the overall welfare of your student. Dapat nakabantay ka dyan. Especially once you're in DepEd. Kahit sabihin mo, lunchtime naman nangyari. However, you have to be more careful about that. I remember when I was an intern in DepEd, no, kahit na alas 12 pa yan, once I saw that my students was in trouble, talagang pupunta ako doon. Kahit na di pa ako nakasubo ng pananghalian, talagang pupuntahan ko yan para mapigilan ko ano man yung doon. Kasi mga bata magaling, ay wala namang nangyari sir, pero bakas na bakas sa mata nila na may tinatago sila. So, alam mo yan, yung mga ganun mga bata. So, talagang, so, balik kayo doon, kumain na, ganun, parang ganun yung wala dapat natin. Balik kain na. So, ako, yun naman. So, siyempre, doon ako sa classroom talaga kumakain para mabantay, tawag nito. Kasi usually taga mga teachers is kasama nila yung co-teachers nila, kumakain sa faculty, sa mga public schools. Pero ako kasi hindi. Kasi doon talaga ako sa classroom kumain kahit sabayin ko yung mga bata. At least, kumbaga, maano ko na may safety doon at walang nangyayaring mga anumang kababalaghan doon sa classroom na yun. So, that's the role of the teacher. And the school administrators, I think they're the one who will supervise. Hindi lang sila tatanong sa teachers na, okay pa ba? Ano pa ba nangyari? Overall supervision, like, why not they ask the student, may nabubuli ba? Ganon. So, important yung role. When you say school administration, hindi lang si principal. The guard, the utility staff, at sino pa yung mga staff ng school na yan, maliban sa teaching staff. Parents, oo, yes, meron talaga. Kasi, dapat sila yung unang nakakaalam pero nangyayari sa students, sa mga anak nila. Para once these students were sent to school, alam nila kung paano didiscipline ng teacher. And of course, the students, yes, may responsibility tayo na hindi dapat mambuli, simple as that. And the LGU itself to implement more ordinances, more programs, seminars, symposium related to the disciplinary actions of the student. It doesn't mean na disciplinary ganito, mamamalo. Hindi ganun klase. Kumbaga, giving them awareness about kung ganito yung gagawin ninyo, what would happen, ganon. So, lahat may role. However, I don't know, I cannot question other LGUs if they're still functioning. But however, this cause, maybe, kailangan na ng mas marami sa atin. Kailangan na ng mas maraming Pilipino ito. Yung, like, sabay-sabay tayong trabahuin to. Teachers, parents, administrators, LGU, ganon. Sabay-sabay natin trabaho. Let's build a child-friendly school wherein, once the student entered in the class, safe ako dito. Kumbaga, comfort zone nila ang school. Ganon dapat. Kaya naman, no, kung may may mga bagay tayo na gusto nating baguhin, alam ko naman na meron talaga sa mga school systems natin, may mga gusto tayong baguhin. Ano kayong dapat ano kayong mga dapat nating baguhin para mas magkaroon ng, ligtas at supportive ito para sa lahat ng mga learners.
no? So, bakit kaya ito yung napili natin? Diba kapag sa isang school, ano yung gusto natin baguhin sa isang sistema ng school to make it more safety at bakit? So, unahin ko na naman si Hannah. Hmm. Naman talaga, maraming dapat baguhin, lalo na sa safety ng mga bata, lalo na ng safety ng bawat isa. Kasi, una dito sa lahat yung ano, no, yung mas paigtingin pa nila yung katulad ng pag-check sa mga bawat bata na kung kumusta nga ba sila. Kasi madalas yun yung cause ng ano, kasi may mga, kumbaga may mga dahilan kung bakit sila nang bubuli. Hindi naman kasi siya din na ang nabubuli, bakit siya nabubuli, gano'n, hindi. Dapat, bakit ka nambubuli? May gano'n din dapat tayong term na, mas paigtingin natin na, makakapag-focus, tignan, at i-check dapat lahat ng mga bata. Kung kaya na lahat ng mga bata, ma-i-check, then go. And, syempre, mas patatagin pa yung pagbabantay. Kasi, di ba yung mga nangyayari lately, nakakatakot, no? Nakakatakot siyang maisipin. At saka nakaka-alarma talaga na lalo na sa mga magulang. And ma-check sana ng lahat lalo na ng pamahalaan natin yung mga estudyante at saka hindi lang din pwede kasing hindi lang din kasi sa ganyan nangyayari. Ano din, check din kahit papaano sa kabundukan. Mag-check din sila. Kumusta nga ba yung pamamalakad ng isang eskwelahan, no? Sa bawat eskwelahan na meron tayo dito sa Pilipinas. At lalo sana na bukod sa academic natin, palawigin pa natin yung alam mo yung i-orient lahat ng mga bata na kung ano yung mga dapat gawin. Kasi para alam din ng mga bata nabubuli man or hindi, ganun, kung ano yung dapat nilang gawin, ma-explica sa kanila ng maayos. But at the same time, sila, kung meron na yung pwedeng mas pataasin nila yung pagbabantay sa bawat paaralan. Kasi sobrang paigtingin nila yung pagbabantay sa bawat paaralan. Kasi, kasi 'di ba kadalasan kasi sa ko lang, napanood ko lang and nabasa ko lang usual pala sa nagiging nabasa ko lang din siya na usual pala sa nagiging guard or mga nagbabantay sa gate ng mga eskwelahan, hindi talaga, kumbaga hindi talaga sila registered talaga na guard or what na gano'n. Pero, dapat pala is, magkaroon na yung may mga alam talaga, yung talagang alam kung ang gagawin sa mga gano'ng sitwasyon. Yun, mga gano'ng bagay, Kuya Akim, ang sa tingin ko na dapat na pwede nating i-refer na dapat mas ayusin natin yung ng bawat pagbabantay sa bawat paaralan. Ayun, back to you, Kuya Akim. Ayun, pagbabantay sa mga bata sa paaralan, no? So, good idea, Hannah. So, how about you, Mary? Ano kaya sa tingin mo yung mga dapat baguhin sa education system to make our school more safety to our students? So, ayun nga na mention ni Ate Hana na syempre madaming dapat baguhin talaga sa sistema ng paaralan. Pero mas gusto ko sana mag-focus doon sa paglalagay ng integrated mental health and inclusive program sa bawat paaralan. Kasi may tinatawag tayong root cause approach. Yung maraming issue ng bullying, discrimination at violence na nagsisimula na hindi natutugunan ng yung emotional needs at kakulangan ng acceptance. Then also, sana mapagtunan din ng pansin yung prevention at support. Kapag kasi may accessible counseling, peer support groups at training para sa mga guro at estudyante, mas madaling maaagapan ng problema bago pa lumala. Especially sinabi natin yung discrimination at bullying. And also, siguro sana may mga programs din na tungkol dun sa mental health therapy, yung mga ganun, sa mga counseling, para kundi sa pagbubuo ng kultura ng respeto at pagtanggap na sa lahat ng learners. And also, lalo na sa mga marginalized groups. Yan lang po, Kuya Akim.
Ayan, maraming salamat, no, Meryl. So, how about you, Rhea? Mhm. Para sa akin naman, gusto kong paigtingin yung student support system, kagaya ng mga counseling or yung mga programs patungkol sa mental health kasi hindi naman nangyayari yan kapag stable ang mental health ng isang bata. Siyempre ayun, tama yung sinabi ni Meryl na may root cause kasi lahat ng yan. And tama din sinabi ni Hannah na ah isagad natin sa pinakadulo o pinakaugat kung bakit ba nangyayari yung mga ganyang mga problema. So, ayan, para may bukas na komunikasyon yung students at lalong-lalo na yung kinauukulan natin. Kasi kapag open tayo sa diskusyon na yan, syempre maging open-minded din yung mga estudyante natin. Hindi naman sa nila lahat. Pero it could make a very big sense, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung tumatakbo sa isipan ng bawat bata. Kasi ngayon nga, kahit na nangyari na yung insidente dun sa Tacloban, may nababalitaan pa rin tayong mga may mga kabataan pa rin tayong nagdadala ng mga uh, illegal firearms na dinadala nila sa school. Kasi after nung incident na yun, syempre may agarang aksyon kaagad sila na mag-check ng mga bags, and hindi talaga natin naiiwasan na magiging clear kaagad na wala kaagad na mawawala kaagad yung ganung issue na yun. So ayun, paunti-unti, step by step, gawin natin yung mga bagay na makakatulong, lalong-lalo na kapag may kapangyarihan tayo to make a big impact sa mga kabataan. Lalong-lalo na meron pa tayong access sa school environment, lalong-lalo na tayo ay mga kabataan pa. Yun, maraming salamat, no. Lahat is, kumbaga wala na akong dapat idagdag. Kasi kung sa akin, nabanggit na rin lang yung opinion ko, na yun. Dapat talagang yun yung mga dapat baguhin. No? Simulan natin sa pinakaugat. Bakit nga ba siya ng bully? Ganon. Then, why not also, actually marami pa dapat sanang i-improve, no? Mental health. Yes. May mga, paanuhin yung peer counseling. Mas palakasin yung peer counseling para mas, ay, alam mo yon, mas matutukan yung mga kabataan na nambubuli, ganon. Baka siguro yung member pa ng peer counseling, sila pa yung nambuli, ganon. So, hindi, joke lang. So, ayun, sobra no, sobra deepen masyado siya. And mas malawak sana ito kung meron maybe next time, no, we could suggest a guest tungkol sa mga etong klaseng talakayan para sa ganun, hindi naman tayo masyadong, mas ma-deepen talaga siya. And, kumbaga kung sa ano pa, dapat alamin talaga yung ugat ng problema para mas masolusyonan. Siyempre, kailangan yung cooperation ni teacher, ni student, including the parents. So, sila yung may malaking role talaga when it comes combating the bullying. Ayun. So, tawag nito, medyo informative, but it sounds like more interesting, ganon. So, bilang mga kabataan, paano tayo mismo makakatulong sa pagbuo ng school environment na safe, supportive, at mapagmalasakit sa bawat isa. So, kung tayo mismo, paano tayo tutulong to make to build a safe school o safe environmental school na kung saan tawag ito, safe yung mga bata inside the class. So, balik tayo kay Meryl tayo para sa panghuling natin, panghuling tsuktsakan, ganon. Charot. So, siguro as a student na rin, siguro much better if magiging mabuting peer tayo sa kapwa natin. So, iwasan yung pang-aapi, and let's be open to each and every one. And also, dapat handa tayo makinig and sumuporta sa kaklase na nahihirapan. Then, sana ma-promote natin yung tinatawag na inclusivity. Tanggapin at igalang yung iba't ibang identity, culture, and opinions. Then, let's do also active participation. Let's join, like me, I did join some councils and clubs. And also, mas better if yung advocacy group yung pagtutukan natin para magtulak dun sa safe school initiatives. And sana, if we have time na rin, magkaroon tayo ng peer support groups.
tayo na mismo yung mag-organize ng spaces kung saan pwede mag-share ng mga kumbaga ng salobin na kinakaharap ng ibang bata. Then if you can handle, if may time ka rin, you can be also an emotional support sa kaibigan mo man yan, kaklase, or kahit hindi mo kano-ano, basta kaya mo maging emotional support. And also be a model of kindness na rin. So sa simpleng pakikipagkapwa kasi natin, or pagbati o pagtulong, mas nakakapagpalakas siya ng sense of belongingness sa paaralan. Yan ang Kuya Akim. Yan, thank you so much, Mary. No, good talaga siya. No? Magsimula sa atin, kumbaga maging role model tayo. No? Because akin kasi when I was, currently, no, kumbaga, maybe most of the teachers are strict, they set boundaries. Kasi ako parang, di naman sa ibig sabihin na, di talaga ako nag-set ng boundaries. Ako kasi, I want students approach me na yung kapag may problema sila, ganon, they can easily approach me, ganon. So, kumbaga sa inside the class pa lang, I build yung parang happy lang na na classroom na ayun, kumbaga I want them to make realize na dapat happy lang sa school, ganon. Hindi dapat nila maisip yung stress, yung pagod. Dapat happy lang, wala kending. So, dako tayo kay Rhea. Bilang isang Ito pa si kabataan, Rhea. ayan, okay na, audible po ba? So, ayan. Bilang isang kabataan, marami tayong pwedeng maging gawing tulong, lalong-lalo na sa pagbuo ng school environment na safe, supportive, at mapagmalasakit sa bawat isa. Isa na dyan, ito ay yung pamamagitan ng pagrespeto sa bawat isa. Kasi kapag puno ka ng respeto, kindness, empathy, lahat-lahat na nakabutihan, syempre, nagiging parang, let's just say, nakakahawa siya, contagious sa ibang tao. Kasi kahit anong katigasan pa ng isang tao, kapag napapakitaan mo siya ng kabutihan, lalong-lalo na sa panahon na nasa mental crisis siya. Syempre, di mo alam na sa simpleng kabutihan na yun, mababago niya yung pananaw niya sa isang sitwasyon. Lalong-lalo na ngayon. Instead of tawag nito, parang pagtuturo kasi kayo yun, ganyan kayo, ganyan. Yung parang tawag nito, parang nagsisisi ka or naninisi ka ng ibang tao. What if gawin mo na lang yung parang inspiration to do good in life, para mas maibahagi mo yung anong dapat gawin bilang isang kabataan na talagang nakakabuti at nakakatulong sa atin. Kasi wala naman tayong patutunguhan kapag gumagawa tayo ng mali, di ba? Let's just be kind, guys. And siguro it costs nothing to be kind. Hindi naman siguro kailangan na you have all the riches in life para maging mabuti kang isang tao. So ayun, maging good citizen, and harapin mo yung anong totoo sa pagiging makatotohanang tao. Yung wala kang pinipekeng tao. So ayun, maging mabuti ka lang, and all good things will follow. Ayan, all the things will follow. You just spread kindness all the time, no? Kasi nga, ayun, siguro talagang, sabi nga ni Emma Tiglao, no, let love be the grandest voice for peace. Oo, bongga. Then, we need empathy and kindness to change the world. Ganon. So, of course, Hannah, ikaw na naman. Ayun na nga, kuya. Pwede ba ako kuyang ulit ng yung question? Ayun, so, paano ka ba makakatulong bilang isang kabataan to create a safe space sa isang school o tawag nito na kung saan safe, supportive at tawag nito mapagmalasakit na na class o di kaya space para sa isang estudyante na hindi sila mabubully, ganon.
So, ayun nga, no? So, ayun na nga, kuya. Ako bilang isang estudyante at kabataan, no? Para sa akin, yung ano, yung makipag-cooperate ako sa mga programa ng schools and pwede rin sa barangay na kung yung para sa makatulong din ako na ma-prevent yung ganyan lalo na sa ating mental health issues natin, no? So, ayun, ako bilang kabataan, magpakita at maging isang ehemplo rin, no? Hindi lang sa mga ka-generation, kundi sa mga susunod pang henerasyon. At syempre, nandun na rin yung, um, habang, kasi dun sa bahay na lang rin, lalo na sa mga pamangkin, sisimulan ko na magturo sa mga pamangkin ko na kung paano nga ba at ano ba yung dapat nilang gawin sa mga bagay-bagay na ganyan, mga nagku-curious sila. Lalo na sa paano nila din maiiwasan yung bullying sa school. So, well, hindi naman din natin maiiwasan yung ganong bagay. Pero, pwede nating maipakita kung paano nila dapat na maiwasan ang anon. And, syempre, yun nga, yung kindness, yung mga sabi ni Rhea and Mary, kindness, yun. Ako personally, lagi kong tinatandaan din na isa ang kabutihan sa nakakapagpatahimik ng isang magulong pamahalaan. Parang isang buong pamayanan, gano'n. Yun ang aking, kumbaga, motto ko na isa ang kabutihan, katahimikan sa nakakapagpatahimik ng isang magulong pamahalaan. So, yun, lagi kong tinatandaan yun. And isa rin kasi ang kabutihan din sa nagiging way, no? Sa magiging way para sa pakikisama. Sa pagpaparami ng makakakilala, hindi lang mga kaibigan at lahat-lahat. At syempre, alam niyo ang kabutihan din kasi hindi lang siya basta-basta kabutihan lang. Nadadala mo ito mula sa yung inner part, no, sa loob mo hanggang sa ibang tao. And yan, yun din yung natututunan sa'yo ng ibang tao. So, isa rin yun sa way mo para matihan, tatanggap ka ng kabuti. Okay sa kanya, and ganoon din siya kaka-okay sa'yo. Yun. Yun lang, Kuya Hakim, and back to you, Kuya. Back to me again. Charot. So, good to hear that, Hannah, no? So, ko, tawag na to, kung binato ka ng hindi ganun pala sa hindi yun ganun. So, tawag na to, kung ano yung tinanim mo, siya mo rin aanihin. Once you nagtanim ka ng kindness, mababalik din sa'yo ay kindness talaga. So, it's gonna be a, tawag na to, give and take situation wherein mas paigtingin talaga natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Kung may galit man tayo naramdaman, then we just let it go, then ask help for the professionals for you also to relieve what you feel inside your heart. So, isang napakagandang hapon at napakagandang talakayan ng ating natapos sa Sabadong ito. Alam ko at medyo mainit-init. Yung iba dyan, medyo talagang iba yung panahon. So, iba-iba man ang panahon. Isa ang ating layunin, kundi baguhin o dapat may mabago nang sa ganun ay mas makapagpatuloy ang ating mga kabataan sa kanilang mga layunin sa buhay. Ayan. No? So, ano tawag na ito? Let's spread kindness all the time. So, for our synthesis, let us call Mariel. So, ayun, natapos naman ang isang magandang talakayan at makabuluhang talakayan dito sa Kalambag. So, natalakay natin yung Safe Schools for All, na mas lumalawak mula sa pagiging inclusive para sa LGBTQ plus learners tungo sa mas malawak na konsepto ng school safety. So sa part 3, binigyan din na ang kaligtasan ng paaralan ay hindi lamang nakasentro sa pisikal na seguridad laban sa karahasan. So dapat nating tandaan ang kaligtasan ay hindi lang depensa laban sa karahasan, kundi kasama ang pagharap sa bullying, discrimination at mental health. Ang ligtas na paaralan ay nangangahulugang inklusibong espasyo para sa lahat ng mag-aaral, lalo na sa mga marginalized groups.
Sa kabuuan, ang ligtas na paralan ay isang kultura ng proteksyon, inclusivity at malasakit na lumalampas sa pisikal na seguridad upang matiyak ang kabuuang kapakanan ng bawat mag-aaral. Back to you, Kuya Akim. Ayun, maraming salamat, no? So, for our announcement, no? Abangan nyo po ang susunod na topic namin sa Kalambag po yan, every Saturday po, 1 to 2 p.m. din po. Ay mamayang hapon po, ay mamayang gabi, nariyan din po ang Senior City, no? Talks about inclusivity, I mean, lifelong learning, ayan. No, sa mga tawag nito, hindi pinagbabatay ng edad para sa pag-aaral, nariyan po ang Senior City. And lastly po, para sa mas inklusibong lipunan, nariyan po ang inclusion or inclusion now na. Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po. Abangan nyo po ang lahat ng mga activities po ng Inet Philippines, including following all the social media platforms of Inet Philippines as well, Kalambag, and also papapanood din po kami sa YouTube page po ng Inet Philippines. Nariyan din po yung mga tawag nito, if you want to rewatch our episode today, nariyan din po sa Kalambag at sa official YouTube page po ng Inet Philippines. Muli po, ako po ang inyong lingkod. Ako po ang inyong Kuya Akim, nariyan si Rhea, Hannah at Meryl. Kaway-kaway po kayo dyan. At ito po ang Kalambag. See you next week and God bless us all. Ingat!